Ka-Express, eto ang nakakagulat sa latest NBA Summer League usapan. Si Kai Sotto wala sa court, wala sa official Summer League roster buzz, pero ang pangalan niya ay hindi pa rin nawawala sa usapan. At ngayon, mas lalong umiingay dahil si Gilas coach Tim Cohn mismo ang nakita sa NBA Summer League scene. May resibo pa dahil may public Facebook post na kumalat kung saan nakasalubong daw ng earned respective si Coach Tim sa Summer League. Dito naging malakas ang angle kasi habang maraming Pinoy fans ang naghahanap kay Kai sa Las Vegas, ang nakita sa eksena ay ang coach na unang nagsabi na suportado nila ang NBA team ni Kai. Hindi ito confirmation na may team na kumukuha na kay Kai. Hindi rin ito ibig sabihin na andoon si Kai, pero malinaw ang dating. Kahit absent si Kai, connected pa rin ang pangalan niya sa Summer League conversation dahil si Coach Tim mismo ang nasa paligid ng NBA environment. Ayon sa reports, hindi na raw matutuloy ang Summer League stint ni Kai ngayong taon kahit may offers daw siya. Mas tinitingnan ngayon ang ibang pathway tulad ng Exhibit 10 contracts o USNCAA route. Pero ang malaking punto, kung available si Kai sa Gilas, sinabi ni Coach Tim na kukunin niya ito agad-agad. Kaya ang storya ngayon, hindi Kai naglaro sa Summer League. Ang tunay na storya, Kai Sotto absent pero pinag-usapan pa rin. Si Coach Tim ang nagpakita at may resibo. Sa NBA gym ni Kai, minsan kahit wala ka sa court, kapag buhay pa rin ang pangalan mo sa usapan, may pag-asa pa rin nakabukas. Malaking linaw muna tayo bago tayo pumasok sa hype. Hindi natin sasabihin na naglaro si Kai sa 2026 NBA Summer League dahil base sa latest public reports, wala siyang confirmed Summer League stint sa ngayon. Hindi rin natin sasabihin na may NBA team na officially nag-sign sa kanya dahil wala pang ganong announcement. Pero ang pwede natin sabihin, kahit absent si Kai sa actual Summer League court, hindi pa rin siya nawala sa usapan. At ang mas nakakagulat, ang taong nakita sa NBA Summer League environment ay ang Gilas Pilipinas head coach na si Coach Tim mismo. Diyan nagkaroon ng bagong resibo angle, may public Facebook post na may title na Mystery Coach sa Summer League at sinasabing nakasalubong ng earned perspective si Coach Tim ng Barangay Ginebra sa NBA Summer League. So ibig sabihin, habang ang mga fans ay naghahanap kung nasaan si Kai sa Summer League, ang nakita naman sa eksena ay ang coach na may direct connection sa Gilas, may history sa NBA Summer League at may malakas na statement tungkol sa Kai Sotto situation. Kaya hindi ito simpleng sighting lang para sa mga Pinoy basketball fans. Symbolic ito kasi si Coach Tim ang isa sa mga taong nagbigay ng context kung bakit wala si Kai sa Gilas lineup. Ayon sa mga reports, ang initial understanding ng Gilas side ay nakatutok si Kai sa kanyang NBA gym at may Summer League possibility. Pero kalaunan, lumabas ang update na malabo na siyang mag-Summer League ngayong taon. Na may source na nagsabing may offer si Kai para sa Summer League pero pinili niyang tahakin ang ibang pathway papunta sa NBA gaya ng Exhibit 10 o USNCAA options. Dito nagiging mas malalim ang usapan. Maraming fans ang mabilis maghusga kapag hindi Summer League, tapos na. Kapag walang roster, wala na. Kapag absent, failure na. Pero hindi ganoon kasimple ang NBA pathway. Ang Summer League ay isang doorway, pero hindi siya nag-iisang doorway. May training camp, may Exhibit 10, may G-League, may workouts, may college route kung papasok ang eligibility conversation. At minsan, ang mas matalinong galaw ay hindi yung pinakamaingay na move, kundi yung pinaka-strategic na move. Ang presence ni Coach Tim sa Summer League scene ay nagpapaalala sa mga fans na hindi lang players ang nag-aaral sa ganitong environment, coaches, scouts, agents, executives, analysts, at media people, lahat andyan. Summer League is not just games. It is basketball networking. It is evaluation. It is where careers are watched, discussed, and sometimes redirected. Kaya kapag nakita si Coach Tim doon, natural na mag-react ang mga fans. Ay bakit andyan si Coach Tim? May connection ba to sa Kai Sotto situation? May nakikita ba siyang pathway? May kausap ba? Dapat maging careful tayo. Wala tayong proof na andon siya specifically para kay Kai. Pero may basketball logic kung bakit lalakas ang speculation. Si Coach Tim has long been connected to high-level basketball circles at noong 2022, invited siya as guest coach, assistant,
with the Miami Heat Summer League staff. Kaya hindi bago sa kanya ang Summer League environment. May experience siya sa ganitong setting. Alam niya kung paano gumagana ang evaluation at kung paano tumingin ang NBA team sa role players at kung gaano kahirap makapasok kahit may size ka. At dito papasok si Kai. Si Kai ay 7'3", may pro experience sa Japan, may Gilas experience, may size, na hindi basta-bastang matatagpuan. Pero ang tanong pa rin, kaya ba niyang ipakita ang NBA-ready mobility, strength, conditioning at defensive discipline? Kaya ba niya maging reliable sa pick and roll coverage? Kaya ba niyang tumakbo sa pace? Kaya ba niyang tanggapin ang role na hindi glamorous pero kailangan? Yan ang mga tanong na kailangang sagutin kung Exhibit 10, G-League, workout o ibang NBA pathway ang susunod. Kaya ang headline natin ay malakas pero grounded, Kai absent, si coach team ay nagpakita, may resibo. Ang player na hinahanap ng mga fans wala sa court, pero ang coach na may direct statement sa kanyang situation na sa NBA Summer League scene. Ang tunay na value ng ating storya ay nasa timing. Ang NBA Summer League ngayon ay officially ongoing sa Las Vegas at dito naglaban-laban ang mga rookies and drafted players, two-way hopefuls, Exhibit 10 candidates at mga players na gustong makakuha ng second look. Para sa isang player na tulad ni Kai, natural na tingnan ito ng mga fans bilang malaking opportunity, kaya nang lumabas noon ang usapan na may Summer League possibility siya, marami ang umasa. Pero ngayon, ang update ay mas complicated. Ayon sa report, may offers daw si Kai, pero hindi siya tumuloy sa Summer League direction. Ang binabanggit ng bagong ruta, Exhibit 10 o USNCAA, kung isipin, hindi ito automatic bad news. Ang Exhibit 10 ay pwedeng magdala sa kanya sa training camp o G-League system. Hindi guaranteed NBA roster, pero legit evaluation pathway pa rin. Ang USNCAA route naman, kung maging posible at maayos ang eligibility, pwedeng magbigay sa kanya ng American basketball exposure, structured system program, at mas malaking visibility sa scouts. Dito pumapasok ang malaking tanong, ano ba ang mas kailangan ni Kai ngayon? Exposure ba agad o development environment muna? Kasi kung Summer League ka, limited ang minutes, minsan 2 o 3 laro lang, kailangan mo nang magpakita agad. Kung hindi ka nabigyan ng tamang touches at hindi bagay ang sistema, pwede kang mabilis ma-overlook. Pero kung training camp o NCAA path, mas mahaba ang runway, mas may chance kang ipakita ang katawan, discipline, improvement at consistency. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.